araw-araw na pamumuhay sapagkat pera po ninyo ang pinaglalaruan ng mga tiwaling tao diyan sa gobyerno under the Marcos administration. And as our title is as suggested by our title, ang totoong usapin, babalik ko po kayo sa sentro, ang totoong usapin ay ang maanomalya, immoral, unlawful, invalid at unconstitutional 2025 budget. Papaalalahanan ko po kayong lahat, yung impeachment na isinampa laban kay Vice President Inday Sara Duterte is nothing but a diversionary tactic. Diversion lamang po ito para malihis sa higit na malaki, maanomalya at unconstitutional at criminal na 2025 budget. Kaya wag po tayong mawawala doon sa tunay na usapin na dapat panagutin natin sa ngalan ng transparency and accountability ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Singilin natin sila. Bakit kayo nagpasa ng isang maanumalyang 2025 budget base sa isang blankong bicameral conference committee report na inyong rinatipikihan, inaprubahan, pinirmahan at ifinail sa House of Representatives Bills and Index Service? At patuloy po tayong humihingi ng transparency and accountability. Just yesterday afternoon, hindi lamang po tayo nakapag-live, pagpaumanhin po ninyo sapagkat napakarami nating hinaharap kahapon, pati sa ating mga kampanyang gagawin sa nalalapit na pagbubukas ng national campaign. But just to give you an update, at mahalaga na na-update ko po kayo sa usapin ng budget na i-file natin, yung questioning the constitutionality of the 2025 budget. Kagaya po nung sinabi ko sa inyo, ating pananagutin kung kaninong makating kamay yung nagpuno ng mga patlang, ng mga blanco diyan sa Bicameral Conference Committee report. Hanggang ngayon, palaisipan, babae ba yung may makating kamay na yan? Lalaki ba yung may makating kamay na yan? Grupo ba sila? Marami ba sila? Malaman natin na bukod ba dito sa Bicameral Conference Committee na tinatawag na third house or third chamber, meron pa bang fourth house or fourth chamber na higit makapangyarihan sa mababang kapulungan at sa Senado? Sapagkat hinayjack po nila yung proseso, yung tamang proseso ng pagpasa ng budget. Kaya po kahapon ay naisumite na po yung ating sulat diyan sa Secretary General ng House of Representatives. Ito po yung kopya. May tatak po ito. At ang tema po ng ating sulat na inihain sa Secretary General ng House of Representatives, hinihingi po natin yung komposisyon o yung pangalan kung sinong bumubuo nung sinisisi nilang technical working group o technical staff ng mga House of Representatives Committee on Appropriation. Bakit po ito mahalaga? Sapagkat matatandaan ninyo, sinisisi ni Stella Kimbo na ito po ay pinuno, yung blanco ay pinuno nung mga technical working group, yung mga miyembro o pinuno nung technical working staff, yung mga kaawa-awang empleyado na alam ko yung empleyado ng House of Representatives, kayo po'y matitino, mararangal, honest, yung miyembro ng Technical Working Group. Subalit kinakailangan ko lang hingin ito bilang proseso sa aming pagbubuo ng kasong kriminal. Laban dyan sa kung sino man yung mga nakialam dito sa ating budget sapagkat hindi po katanggap-tanggap na 6.325 trillion pesos na pera nating mga Pilipino ay pinaglalaroan lamang ng iilang elitista at korap na politiko. At bukod po dyan, sumulat din po tayo. Yung sa House po ay natanggap ito kahapon ng 11 o'clock ng umaga. At yung doon naman po sa Senate Secretary, kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., sumulat din po tayo na humihingi din po ng mga pangalan, ito po yan, ng mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at hinihingi nga po natin ito para naman makita rin natin sino ba yung bumubuo ng Technical Working Group ng Committee on Finance ng Senado. Dahil nga sinisisi nga nila yan Natatandaan nyo yung isang senador na naguhugas kamay, hindi raw po niya nabasa at hinayaan na lamang niya yung mga staff niya magpuno ng mga blanco. Kaya nga sabi natin, i-demote mo yung sarili mo, i-promote mo yung staff mo.
ikaw ang maging staff, sila ang maging senador, total, hindi mo ginagawa yung sagradong mandato ng iyong tanggapan bilang senador na pahalagahan, bantayan at susuriing mabuti yung pera at kaban nating mga Pilipino. Ganon din ang ating mga abogado ay nag-file po ng motion kahapon at kanina diyan po sa Korte Suprema. Hinihingi po ng ating mga abogado na makapag-issue ng subpoena duces tecum. Ano po ibig sabihin nun? Humihiling po yung ating mga abogado sa Korte Suprema na utusan ang Senado at ang Kongreso, lalo na ang Kongreso, yung mababang kapulungan, yung House of Representatives Bills and Index Service, ilabas ninyo yung enrolled bill. Sapagkat kausap ko lamang ho kanina si Congressman Sid Ungab, yung aking kapwa petitioner at maisog na kinatawan ng 3rd District ng Davao, si Congressman Sid Ungab. Hanggang sa ngayon ay wala pong maipakitang enrolled bill ang mababang kapulungan. Humiling na po tayo sa Korte Suprema mag-issue ng subpoena para ilabas yung original copy ng enrolled bill. Ito po yung ating motion. I-final din ito kahapon. So tuloy-tuloy po yung ating kaso, hindi po natin pinababayaan ito at ating patuloy na pinasisinungalingan yung sinasabing itong usapin sa budget ay political lamang. Hindi po. Criminal po ang pinag-uusapan natin. Hinahanap natin kung sino yung maaari na nating kasuhan ng criminal case sapagkat isa pong falsification of legislative document, isa pong usurpation of legislative authority, ilan lamang po ito bukod pa sa violation of RA 319, yung tinatawag po nating anti-graft law, ang ginawa nila dito sa hindi makatarungan at unconstitutional na pagpasa ng ating 2025 budget. Binabalik ko po ang usapin sa budget sapagkat ito po ang tunay na issue, hindi po yung impeachment. We're going to tackle as well the impeachment. At kanina nga nagpahayag na si Vice President Inday Sara Duterte, God save the Philippines. Tama po yun, God save the Philippines at kayo po ay katulong natin sa paglalaban dito sa maanumalyang ginagawa nila sa Pilipinas. Ninanakaw po ang pera nating mga Pilipino. Hindi po natitigil dyan. Bukod sa pera at kaban ng yaman nating mga Pilipino, pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nanakawin din nila. Nagyayabang ang mababang kapulungan, halos magti-300 na raw po na kongresista ang pumirma dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At alam po ninyo, yung 300 na yan, wala po yan. Sapagkat ninanakaw nila ang sagradong mandato ng 32 milyon, ulitin ko 32 milyong Pilipino na tumangkilik at nagtiwala kay Inday Sara Duterte para maging pangalawang Pangulo nating lahat. Ninanakaw po ito ng iilang elitistang mambabatas. 300, lagay mo ng 300 silang pumirma riyan o less than 300. 300 na elitistang mambabatas ang ninanakaw ang posisyon ng pangalawang Pangulo sa 32 milyong Pilipino na malaya democratically, lawfully, legally, and constitutionally elected Inday Sara to be our Vice President. So ito po ang ating bantayan. At uulitin ko, babalik ko po kayo sa sentro, ang ginawa nilang impeachment case laban kay Inday Sara ay isang malaking distraction. Linalansi po tayo, linalayo sa higit na malaking usapin, yung unconstitutional 2025 budget. Sabi po ni Vice President Inday Sara Duterte, sa huli, ang tagumpay ay ang sambayanang Pilipino. And I agree with her. At yung kanyang sinasabing panawagan, God save the Philippines, lahat po tayo kumilos. Lahat tayo kumilos. Nakakatawa, meron pong basihan doon yung insurrection sa impeachment sa kanya. Meron pang sedition dahil daw siya ay nagsalita sa isang rally na nagpapahayag ng kanyang saloobin laban sa napakaraming katiwalian na ginagawa ng Marcos administration. Wala pong insurrection doon. Ang insurrection po ay may mga armadong tao na sa kalsada.
na nananawagang pabagsakin ang gobyerno. Meron na ho ba kayong nakitang may armas na nagrarally diyan sa kalsada na nananawagan na pabagsakin ng gobyerno? Wala rin pong sedition doon sapagkat meron na bang isang malaking kaguluhang naganap at ang sinisigaw ay patalsikin si Bongbong Marcos. Ito po yung mga elemento ng kasong insurrection at sedition. Makikita natin na talagang hindi pinag-aralan, hindi naman natin sila talaga asahan dyan. Talagang winawalang hiya po nila, linalapastangan at sinasalaula ang rule of law. They do not uphold, they do not respect, and they do not defend our Constitution. Yan naman o ang advokasya sinusulong at hinihingi ng hakbang ng maisog. We have always been calling for the upholding, the respect, and the defense of our Constitution. Yan ang ating hinihingi.